Kai Sotto, without a doubt, made the best decision na lumipat from Yokohama B Corsairs patungong Koshigaya Alphas. Dahil dito ay superstar kagad si Kai sa kanyang bagong team. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, superstar agad sa bago niyang team na Koshigaya Alphas. Hindi natin ito inaasahan dahil ito na ang kanyang pangatlong team. And usually sa mga palipat-lipat na players ay nawawala ang kanilang kinang, pero iba talaga ang ating idol. Kahit ito na ang kanyang pangatlong team sa kanyang short stint sa Japan B-League, yet hindi pa rin nawawala ang superstar quality ni Kai. In fact, mukhang nadagdagan pa ito after ng Olympic qualifying tournament na kung saan gumawa siya at ang gilas ng history by winning against Latvia. Kaya nang sumabak si Kai sa mga ensayo at tune-up game ng Alphas, ay instant hit pa rin ang ating idol. Superstar talaga si Kai sa Alphas, especially dahil wala siyang masyadong kaagaw, unlike sa Yokohama B Corsairs na nandoon si Yuki Kawamura, ang superstar rin ng Japan who is now trying his luck sa NBA. So kung tutusin, ay hindi ito ang gusto natin na mangyayari sa karera ni Kai. We preferred na sana na sa NBA na siya naglalaro ngayon, pero kahit papaano ay dahil sa Koshigaya Alphas ay nabubuhay muli ang NBA dream ni Kai. Maganda kasi ang maibibigay ng Alphas kay Kai in terms of playing time and role to play sa kanyang bagong team. At this early ay maganda ang feedback galing sa ating mga sources and hopefully madadala ito ni Kai during actual games. Ngayong Sunday na ang pinakaunang laro ng Alphas sa B1 sa isang tune-up game in which it is expected na mangingibabaw pa rin ang superstar power ni Kai. Napakalaki ng impact para sa NBA dream ni Kai kung maganda ang kanyang performance para sa Alphas sa buong season. It is not an easy task considering na hindi mga pipitsuging players ang kanyang makakatapat. He is up against big man world imports na karamihan ay meron ng mga NBA experiences and if not, mga superstar nung naglaro pa sila sa kanilang college days. Yet I am pretty confident na papasa si Kai sa unang test against Utsunomiya Brex this Sunday and in the process, prove to everybody na tama ang kanyang desisyon na sa Koshigaya Alphas siya maglalaro. At balitang NBA naman, Stephen Curry nagbigay ng donasyon na 1.4 billion pesos para sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng kanilang foundation, nag-commit ang mag-asawang Stephen at Ayesha Curry ng $25 million para sa financial literacy ng mga kabataan sa Oakland, California. Tatakbo ang investment ng mag-asawa sa susunod na 5 taon sa pamamagitan ng kanilang Eat, Learn, Play Foundation. Sa pamamagitan ng investment na to, magkakaroon ng 10,000 tutoring spots para sa elementary school students na behind sa reading. At itong Webes, pumirma si Stephen Curry ang historic 1-year contract extension sa Golden State Warriors na nagkakahalaga ng $62.6 million. So ibig sabihin, Warrior pa rin siya hanggang sa 2026-27 NBA season. Naubos na rin ang laman ng tangke nitong si Stephen Curry sa edad na 36 years old, pero hindi nagbabago ang kanyang mindset. It's still about winning and taking the steps necessary to give ourselves a chance.
Pahayag niya kay Marcus Thompson ng The Athletic. At itong Lunes, time out muna siya sa basketball dahil nanood itong si Stephen Curry ng 149th MLB 2024 sa Citi Field sa New York nang i-host ng Mets ang Boston Red Sox, pero neutral siya. Hindi Mets o Red Sox ang suot niyang cap. Habang si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers palaban kontra Boston Celtics. Mukhang ang Philadelphia 76ers ang legitimate na magbibigay ng challenge sa Boston Celtics sa Eastern Conference. Hari ng East at defending champion ng NBA ang Boston Celtics. At ang pinag-uusapan ngayon kung sino ang papalag kina Jason Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday at Kristaps Porzingis. Sumingaw ang ulo ng Sixers, pinakamalaking addition na nalambat nila nitong summer ay si Paul George. Joel Embiid pa rin aangkla ang Philly, pero may Paul George na sa tabi ni Tyrese Maxey. Kayang-kaya ni big man Joel Embiid na dominahin ang playoffs, yun ay kung hindi pipigilan ng injury. At yun na lang ang mukhang babantayan ng Philadelphia 76ers, ang panatiling healthy at kondisyon itong si Joel Embiid. Isa pang dagdag sa Philadelphia 76ers, si Frenchman Gretchen Yabusele na lumikha ng ingay nitong 2024 Paris Olympics. Nasa Philadelphia na lahat ng piyasa na magbibigay ng sakit ng ulo para sa Boston Celtics ngayong papalapit na season. Habang si Anthony Edwards naman, sinupalpal sa sobrang talas ng kanyang bunganga. Kinuyog si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards sa nag-viral niyang komento na tanging si Michael Jordan lang ang skilled player nung kapanahunan. I didn't watch it back in the days, so I can't speak on it. Panimula ni Ant-Man kay Lane Florsheim ng Wall Street Journal. They say it was tougher back then than it is now, but I don't think anybody had skill back then. Michael Jordan was the only one that really had skill. You know what I mean? At sa Podcast P, pinuna ni Paul George ang kawalang respeto ni Anthony Edwards. I thought it was kind of disrespectful to the game, komento ng big man na bagong salta sa Philadelphia 76ers na si Paul George. I thought it was a very immature comment, dagdag pa ni PJ. At sabi pa ni Paul George na ang mga nakababatang players ay may tungkulin na magbigay galang sa mga legend na nauna sa kanila. Ang mga pahayag ni Anthony Edwards ay nagpapakita kung bakit ang paghahambing ng mga era ay isang bagay na dapat iwasan.